Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Balita ngayon. Trending ngayon sa social media. Good news! Sa wakas, kaso ni Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag. Posibleng mabasura. Dagdag pa ng abogado ni General Bantag na ilalabas umano nila ang katotohanan na inosente si Bantag. Ayon kasi sa panibagong ulat ng NBI na ibinalita naman ng CNN Philippines. No direct evidence pointing to Bantag in lapid killing. The National Bureau of Investigation admitted there is no direct evidence linking suspended Bureau of Correction Bucor Chief General Bantag to the killing of radio broadcaster Percy Lapid. Technically speaking, wala naman. There is no direct evidence linking, but we're also using the concept kasi of the totality of circumstances. Attorney Eugene Javier of NBI told to CNN Philippines, end quote, samantala, nakahanda na raw ang tracker team ng PNP o Philippine National Police para hanapin ang mga kinasuhan na sangkot sa pagpatay ng broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr., hinihintay na lamang nila ang ilalabas na warrant of arrest ng korte. Kabilang umano sa kanilang hahanapin ay sina Bantag, Zulueta at iba pang idinawit sa krimen. Gayunpaman, patuloy na hinimok ng PNP o Philippine National Police ang mga akusadong individual na lumutang upang masagot ang mahalagang katanungan sa kaso ni Percy Lapid. Tiniyak ni Azurin na nakahanda silang magbigay ng seguridad kung ang mga ito ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Sa ngayon, Suspended Bureau of Correction Chief General Bantag umano ang pinakamataas na personalidad na idinawit sa krimen. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pinagtutulungan nila si Sir Bantag kasi ayaw nila na mananatili si Sir Bantag dyan sa Bucor kasi hindi sila makapaglaro ng negosyo nila sa loob kung nandyan si Sir Bantag. Mamamayagpag na naman ang droga dyan sa Bilibid. Opinyon ko lang po ito. Maaring planted yung pagdawit kay Bucor Bantag at marami ang sinagasaan ni Mr. Percy Lapid mabasa. Di lang 3 person. Marami kung babalikan nyo ang mga video ni Ka Percy. Isip-isip din pag may time. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Gustong matanggal ang pinakasagabal at si Bantag na yun para makabuelo lahat ng plano nila at kung ano man ang yun, antabayan na lang tayo. Kakalungkot at kakatakot. Kakalungkot kasi nababaliwala at nasasayang lahat ng naumpisahan ni Tatay Diggs. At sa nakakatakot naman, balik naman ang dati nung panahon ni Pinoy. Pakiusap sa mga testigo at lahat ng high government official. Malawakang investigasyon, establish link, proof of evidence. Yun ang pagbabasihan bago final na magsampa ng kaso. Masyado kayong nagmamadali. May hinahabol ba? End quote. Samantala, kaugnay sa balitang ito, Senator Raffy Tulfo ginulat ang lahat sa Senado matapos nitong harap-harapang binanata ng mga opisyal na nagpupuslit ng mga kontrabando sa Bucor. Ang hamon na tanong ng marami sa ating mga kababayan, masusolusyonan kaya ni General Katapang ang mga problemang ito? At eto na nga mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ang full video. Good morning, Madam President and the Chairman. During the budget briefings, I manifested my support for the budget of the Department of Justice, particularly the Public Attorney's Office. I've seen the Public Attorney's Office in action and what their work means to the people. I really fought for the budget of the PAO to be increased because they're overwhelmed with cases. And if there are not enough lawyers in the PAO, they cannot give quality service to the weak and the voiceless. Hindi pwede na mga mayayaman, may maayos na abogado na may sapat na oras na aralin ang kaso ng kanilang kliyente. Pero sa PAO, sobra-sobrang kasong hinahawakan ng kada abogado. Kaya napipilitang paspasan ang pag-aaral ng kaso. The Public Attorney's Office is the hope upon which our less fortunate people rely on
when their rights are trampled upon. It gives indigent litigants a fighting chance when they're being abused or wrongly accused. With this budget, I'm comforted that our indigent litigants will continue to have counsels ready to address their legal needs before the Public Attorney's Office. I do likewise support the budget of the National Bureau of Investigation. In my 20 years experience, or more than 20 years, as a broadcaster doing public service, nakita ko po kung gaano kataas ang respeto ng mga mamamayan. Ang expectation po, Madam President, ng mga mamamayan sa NBI because they're considered the premier investigative body of the country. Pero ang akin lang pong nakita, nakakalungkot, na ito po hindi napapantayan ang expectation na ito ng tamang budget para sa kanilang ehensya. By this time, the budget that we have provided for them will give them the capacity to perform their duties more ably. They could hire the correct personnel and experts, purchase equipment, update their systems, improve the structures, and execute programs. Furthermore, give them ample budget for their operations and personnel services. Will protect the agency from corruption and undue influence. I hope that they will utilize the budget for what we provide them for. And I also support the budget for the Bureau of Immigration. However, meron lang po akong konting katanungan, Mr. President, konting pag-uusisa dito po sa Bureau of Corrections. Kailan ho ba matitigil itong katiwalian sa Bucor na kung saan madaling maipasok o palagi nakapasok ang mga kontrabando sa loob ng Bucor? Ito ba'y matutuldukan o patuloy natin makikita o maramdaman o mababalitaan itong ganitong klaseng problema sa loob ng Bucor? Kinikilala po nila na may problema ho sila. Good morning, Your Honor, sa ating kasamahan na chairman po ng Committee on Migrant Workers at Energy. Salamat po, nagpapasalamat po ang DOJ dun sa nabanggit ninyong suporta sa kanilang mga attached agencies. Yung PAO, nakita ko pa nung congressman pa ako, mahusay ang mga tao niyan, masisipag, very dedicated. Lalo na yung NBI. Dinagdagan po pala natin dahil sabi niyo kulang sa pondo. Dinagdagan po natin sa Senate version ng committee report itong pondo ng NBI, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Sabi nga, yun ay naalala ko na isa sa mga unan yung puntos ng ating committee hearing. Dito naman ho sa usapin ng Bucor, kinikilala nga ng DOJ na meron talagang minsan nakakapuslit o nakakalusot. Pero give them 2 to 4 years daw ho, talagang mag-implementa ho sila ng mahigpit na sistema. Pagbabago sa system, systemic changes, Your Honor, to reform the systems in the Bucor. Mr. Chairman, yung 2 to 4 years, pwede ba natin gawing 2 to 4 months? Pwede. Yan ang Kung mahusay. gusto, maraming paraan. Yan. Kung ayaw, maraming Yung dagdag. 4 months ho, meron na hong, may pinapangako na ho silang pagbabago. Maaaring hindi 100% pero uumpisa na ho at magpapakitang gilas na ho sila. Okay. If I may suggest, Mr. Chair, I'm not an expert when it comes to security and screening, etc. Pero nakikita ko po ang problema talaga doon sa mismo mga kawani ng Bucor. Hindi naman kasi may papasok yung mga kontrabandong yan kung hindi nakikipagsabuatan ang mismo mga kawani ng Bucor. Tama ba ko? Do you agree or disagree? Tama ho kayo, Your Honor. So therefore, siguro po magkaroon ng top to bottom na paglilinis dyan sa loob ng Bucor. Yan lang po siguro ang tanging paraan. At the same time, i-train siguro itong mga taga-Bucor yung tamang pamamaraan sa paggawa ng kanilang trabaho. Sa tingin po natin ang pinakamagandang gawin dyan sa Bucor, walang pirming mga ano dyan, mga guard. No? Tapos yung mga guard, hindi nakikita yung muka. Ano sila, mga hindi mare-recognize ng mga inmate yung mga gwardiya diyan sa Bucor. Tapos kada 3 buwan nagpapalit yan, nagsha-shuffle, hindi nakapirmis no yung mga diyan yung mga tagabantay sa Bucor. No, tapos naka-cover yung muka. Parang yung alam ko pelikula yung napanood po natin na no. Yung kulungan dahil parang maximum security yun eh. Naka-cover yung mukha nila, hindi po malalaman ng inmate kung sino yung nagbabantay sa kanila. At the same time siguro po, kailangan ng lifestyle check ang karamihan sa mga taga-Bucor na yan. Yung mga dati, sabi ko nga, motosiklo lamang minamaneho, ngayon ay naka-BMW na. Dati, nagrenta lamang ng apartment, ngayon, meron ng condo o meron ng townhouse. So maliwanag na sila ay nakipagsabuatan sa loob sa mga inmates na mayayaman ng mga sindikato na siya nagpapasok ng mga kontrabando.
And also, siguro po, lahat ng mga papasok ng mga sasakyan, whether that be of the officers of the Bucor o yung mga delivery, siguro po gagawa ng thorough inspection. And also, siguro po maglagay ng CCTV sa lahat ng mga empleyado pumapasok na inspeksyon. Dapat po may kapkapan din. Hindi lang po doon sa mga bubisita, sa mga Tapos pagka nagkaroon ng offline galugad, dapat binibidyohan din para alam kung saan nakukuha yung mga kontrabando. Hindi yung ipipresenta na lang sa media tapos sasabihin yan yung nahuli. Dapat ilalagay din sa sa policy na pagka merong offline galugad, kailangan dokumentado lahat ng galaw ng Bucor, no? Kung saan nakuha, kung kanino nakuha, yung mga kontrabandong mahuhuli nila. Hindi yung ipipresenta lang sa media tapos paniwalang-paniwala naman makaramihan sa ating mga leader, no? mga inmates, siguro po pati sa mga empleyadong pumapasok sa loob ng compound ng Bucor, dapat kinakapkapan. Tama. Ginagawan po ng thorough searching. At yan po dapat ay covered ng CCTV. Maliban na lang po siguro sa mga kababaihan, napapasok sa loob ng kwarto at doon kapkapan ng husto at meron po sanang nag-observe to make sure na tama po yung ginagawang kapkapan. Yes, Your Honor. The officials here, from the Secretary down to Bucor Chief Katapang, are giving the thumbs up to everything you're saying, Your Honor. So, tama ho yun at sisikapin po nilang higpitan yung mga proseso nila dito sa Bucor. Okay. Maraming salamat, Mr. Chair. At yun na nga mga kababayan, At yun nga po mga kaibigan, dito po tatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.